May nagchat sa akin sa Instagram, sabi niya, I'm also from Maryland and also in a very big age gap ng aking asawa. How do you handle feeling out of place every time na may get together with Filipinas because of the age gap? Also, are you having hard time when finding friends that will not criticize our choice of marriage? Kasi nga, yung asawa niya, parang sa akin na mahaba yung age gap. Mahaba? Gusto mo year? Mas gusto ko matigas siya. Hindi yan ang pag-uusapan natin today. So, saan ba tayo magsisimula? Well, doon tayo sa pinaka-importante. Alam mo, my husband's age has nothing to do with me being a friend. Kasi pag ako naging kaibigan mo, consider yourself lucky. Meron ka ng ate, meron kang nanay, meron kang therapist, ano pa bang gusto mo? I know my worth as a friend, so hindi lahat ng tao ay deserve na mapasali sa aking friend list. At saka isa pa, kung feeling mo na OP ka sa isang grupo, ay nasa maling grupo ka. Dapat kapag kasama mo yung mga kaibigan mo, hindi mo kailangang mag-pretend, hindi mo kailangang mag-fit in, tatanggapin ka kung ano ka, kung anong klase kang tao, kung sino ka. Kasi sila tayo may kapintasan. Ako may kasamaan din yung ugali ko. Mabilis din ako magtampo. Hindi ako perfect pero aminado ko sa sarili ko na may kapintasan ako. Alam ko natanggap ako ng mga kaibigan ko. Kasi kung maghahanap ka ng kaibigan na walang kapintasan, yung lagi lang nakikinig sa'yo, lagi lang, pag may mga ginawa ka masama, walang sinasabi sa'yo, baka hindi totoong kaibigan ang gusto mo. Baka gusto mo ng tau-tauhan. Mas maganda pang mag-isa kesa naman magkaroon ka ng mga kaibigan kuno pero ganyan yung nararamdaman mo. Hindi kasi natin may iwasan na makakilala or maka-encounter ng mga tao na parang nakatira sa himpapawid, feeling superior, nadadala ng ibang Pilipino yung ugali nila sa Pilipinas dito. Hindi lahat pero I'm sure na may kakilala kayo na isa na parang laging kailangan ibida ang sarili. Kailangan, alam nyo, walang masama kung gusto mong meron akong sariling bahay sa Amerika, meron akong mansyon sa Pilipinas. Nagiging problema siya at nabubuwis ako sa mga gantong klase ng tao na meron akong malaking bahay sa Pilipinas, meron din akong bahay dito sa Amerika. Ikaw, yan lang ang meron ka. Walang masama na buhatin ang sariling upuan, ipagmalaki kung ano yung mga pinaghirapan mo. Naging masama lang siya kapag yung mga achievements mo, ginagamit mo para hilain ang achievements ng ibang tao. Allergic ako sa mga ganyan. Kaya, as much as possible, kapag hindi ko gusto yung energy or aura ng isang tao, alam ko na backhanded yung mga compliments, yung pasimple na lalait, hindi ko sasayangin ang oras ko para makipagplastikan. Sa awa ng Diyos naman, kahit papaano, yung mga nakaklose ko dito sa Maryland, dito sa area namin, okay naman sila. Hindi ko naman nararamdaman na, okay, hindi naman sila, hindi ko alam kung pasimple silang nagja-judge sa akin, pero hindi ko nararamdaman na, yan yung visa mo, pumunta ka dito. Wala namang ganon. At saka, it's very important na you choose your friends and the people you will hang out with. May mga kakilala ako dito na hindi ko naman sobrang ka-close na to the point na talagang nag-share na kami ng secret sa isa't isa. Alam mo yung you get along. Pero yun nga, pipiliin mo yung mga tao na makakasama mo. Kasi ako, kung ayaw ko yung tao, hindi na ako makikipag-anuhan sa'yo, hindi na ako hindi ko. Kasi yung mukha ko hindi maitatago yung inis. Kahit nakangiti ako, mararamdaman,